Hi mga kananay! Panibagong araw, panibagong vlog. At eto na naman ang araw ng aking paglalaba. Sa loob nga ng isang linggo, isang beses lang ako maglaba. Kaya ang suma, 3 basket ang aking lalabahan for today's video, mga kananay. Alas 4 nga ng madaling araw ako nagising yan. At para masimulan ko na itong aking mga labahan, agad ko nga binukod ang mga damit namin, dicolor at mga puti. Pagkatapos ko nga ito maibukod ang mga damit namin, nagumpisa na ako. Siyempre nilinis ko muna yung loob ng washing machine at nilagyan ko na rin ito ng tubig at ng sabon. Nilagyan ko rin ng Sunrox. Tapos naman binanlawan ko muna yung mga puti bago ko ito isalang sa loob ng washing machine. At nang maisalang ko na nga yung mga puti, ito naman at ilalagay ko yung mga case ng soft drinks doon sa loob ng aming tindahan. Para din magkaroon ng space itong aking labahan. At ayaw ko din kasi na may harang-harang pag ako naglalaba dito. Char! At matapos ko nga ito maisalansan dito sa loob ng aming tindahan habang nakasalang yung aking mga puti sa washing machine, eto at maglilinis naman ako ng aming munting tindahan. Pinuksan ko na rin nga pala itong aming tindahan at para maaga din ang pasok ng blessing. Simula pa nga lang ng araw na itong Sunday ay marami na akong ginagawa dito sa bahay. Wala namang ibang gagawa niyan kundi ako lang din. Kaya kahit pagod ako, kahit mahirap, titiisin para lang matapos agad-agad ang mga gawain dito sa bahay. Ganyan talaga tayo mga kananay, everyday routine. Relate yarn? At nang matapos ko ng linisan ng aming tindahan, nagwalis na rin ako dito sa aming munting sala sa harap. Saktong-sakto din huminto na tong washing machine ko. Nalis ko na nga yung unang salang dito sa washing machine. Mga puti nga pala itong aking inuna. At sinalang ko na dyan yung second batch ng aking mga labahan. At matapos ko naman banlawan itong mga puti, sinalang ko naman ito sa aming spinner. Tanyo naman hawak-hawak ko kasi luma na yan. Pagka hindi ko ito hinawakan, malamang hindi ito aandar. At nang matapos ko itong may spin ay sinampay ko na rin. Fast forward ko na nga lang, baka kayo mainip. Tingnan nyo at may araw na sa labas. Ayan yung aking mga nilabhan. Inabot ako dyan ng 4 hours sa paglalaba. O diba? San ka pa? Ilang nagpapahalata masakit na ang balakang ko dyan. Char! Sunod naman ang ginawa ko ay nagbaldiho na ako dito sa aming sala sa labas. Sayang naman kasi yung mga tubig kung itatapon ko sa huling banlaw ng aking mga nilabhan para matanggal na rin yung mga alikabok dito sa aming munting sala sa labas. Iba talaga ang power ko ngayong araw. Char! Ito na naman ako, Wonder Woman na naman. Kaya kaway-kaway dyan sa mga masisipag na mga nanay. Huwag nating ismulin ang ganitong trabaho dahil walang katumbas itong ating ginagawa para sa ating pamilya at para sa ating mga anak. Minsan, kahit may sakit, kumikilos pa rin tayo at makapagpahinga lang tayo ng konti. Meron na naman tayong gagawin. Ay, buhay nga naman ng mga nanay. Ayan nga't pinunasan ko na rin itong aming munting upuan dito sa labas. Ayan nga't nalinis ko na ang aming munting sala dito sa labas. Natapos ko na rin sa wakas. At akala ko nga makakapagpahinga ako ng konti, maupo man lang, ay meron namang bumili. Pagkatingin ko nga pala sa orasan ay alas 10 na. Ayan nga't ilan ang order sa akin kasi break time ng mga trabado. Isa rin pala to sa sideline ko dito sa tindahan ang magkaroon ng mga burgeran. Matapos ko nga magawa yung kanilang order, eto na naman, punta naman tayo sa aming kusina. Magsasaing na nga pala ako dyan at magluluto na rin ako ng ulam. Hinugasan ko na nga pala dyan yung kaldero ng aming saingan. At pagkatapos ko itong mahugasan at nakalagay na ako ng pigas, sinalang ko na rin ito sa aming kalan. May chika ko nga sa inyo mga kananay habang ini-edit ko tong video, ay parang sobrang bilis ng mga ginagawa ko dito sa bahay. At parang hindi nga ako napapagod eh. Pero ang reality, inaabot ako ng ilang oras. Char! At ayan nga mga kananay, nanda ko na itong lulutuin kong ulam. Pinataang tulingan nga pala for today's lunch. Inuna ko munang hiwain itong pechay. At pagkatapos, iset aside ko muna dahil hugasan ko pa yan mamaya. At sinunod ko din hiwain sa gitna itong mga isdang tulingan. Pagkatapos ko nga mahiwa, nilagay ko muna ito sa isang lagayan at hinugasan ko na din. Pagkatapos naman, mabalatan, hiniwa ko naman ang luya, sibuyas at bawang. Habang nga akong naghihiwa niyan ay nakasalang na rin yung kaserolang aking paglulutuan. Nang mainit na, nilagay ko na rin yung mantika at dito na nagsimula ang paggisa ko ng bawang, luya at sibuyas. Hinalo-halo ko lang ito hanggang sa maging golden brown at lumabas ang aroma. Pagkatapos, nilagay ko na rin itong mga isda. Sinunod ko naman yung pangalawang gata at habang nakasalang, hinalo-halo ko na at tinimplahan ko na rin ayon sa aking panlasa
pampalasa. Nilagyan ko nga pala ng patis, suka, pamintang durog at iba pang pampalasa. At pagkatapos nga hinalo-halo ko rin ito. Hayaan ko muna kumulo sa suka yung aking niluluto. At nang matapos, nilagay ko na rin yung sili. Hindi ko na nga hinati itong siling haba, baka kasi umanghang itong aking niluluto. Ayaw din kasi ng aking mga kiddos na maanghang yung aking luto. At sinunod ko na itong kakanggata. Nalo-halo ko lang ito hanggang sa kumulo yung aking niluluto. At nang maluto na itong gata, ay sinunod ko namang ilagay yung mga dahon ng pechay. Pinaibabaw ko muna yung mga dahon ng pechay sa isda. At nang unti-unti na ito naluluto, ay sinet aside ko na sa gilid. At para hindi rin madurog yung ating mga isda. Ganito nga pala ang proseso ko sa pagluto ng ginataang tulingan, mga kananay. Nang maluto na nga itong aming ulam, ay nagpahinga lang ako ng konti at naligo na rin ako. At ayan nga mga kananay ang aking ginawa sa kalahating araw ng Sunday. So hanggang dito na lang mga kananay. See you on my next vlog. Bye!